Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero ako, umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita, para ako'y mapatahimik, at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buwaya sa pamamagitan ng pandaramdam. Anong nangyari dun sa small committee ng Committee on Appropriations kung saan nagkaroon ng sangkatutak na insertions hindi lang para sa mga infrastructure projects kundi doon sa talagang maanumalyang mga flood control project. Sabi ko, kung nasaan ka man, nako, pareho tayong nasa abroad. Pero di gaya mo, ako'y naghihirap. Dahil wala naman akong construction company na nakakuha ng bilyon-bilyonis na mga kontrata ng flood control. No? Nasaan po si Zaldico? Alam niyo po, si Zaldico, dalawang kumpanya niya ang binanggit ni Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming flood control project. At ulitin ko po 2 trillion ang linamon ng mga buwaya sa flood control projects. Kalahati nito linamon sa unang 3 taon lamang ng administrasyon nitong Marcos Jr. So talagang maswerte po itong si Zaldico dahil dalawang kumpanya niya ang nakinabang ng todo dito sa mga flood control. So, hindi po natin alam kung talagang sila ay nag-guilty ng pagdarambong, di pa sila napapatunayan. Pero kung paniniwalaan po natin ang sinabi ni Mayor Benji Bagalong, 30% lang sa mga flood control projects ang napunta nga sa proyekto mismo at ang 70% ay kinupit. No? Hindi na kupit ang tawag doon dahil karamihan ng pondo winildasan nila, ninakaw na nila no? Sa talagang pandarambong po ang tawag doon, hindi na kupit. No? Dahil 70% na ang pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, nasaan si Zaldico? Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero ako, umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita, para ako'y mapatahimik, at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Dahil ang kinakailangan niyang explain, unang-una, meron ba siyang conflict of interest na siya ang naging chairperson ng Committee on Appropriations, and yet, yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buwaya sa pamamagitan ng pandarampo. So, ang kapareho lang po namin ni Zaldico ay nasa abroad kami. Ako talaga, umalis ako para iwasan ang panunupil sa karapatan. At yan nga po ngayon ang dinidesisyon na ng bansang Netherlands. Kung talaga ako ay umiiwas sa panunupil, sa panggigipit dahil sa aking paninindigan bilang isang supporter ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni VP Sara. Samantalang itong si Zaldico, malinaw po, umiiwas lang siya na sagutin. Unang-una, anong nangyari dun sa small committee ng Committee on Appropriations kung saan nagkaroon ng sangkatutak na insertions hindi lang para sa mga infrastructure projects kundi doon sa talagang maanumalyang mga flood control projects. Sino-sino ang mga nag-insert dyan? At syempre yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na 13 billion worth of insertions sa 2025 budget alone ang ginawa ni Zaldico. At ang dapat nating tanungin pa, paano yung 2024 at 2023 kung saan siya rin ang naging committee chairman of appropriations, no? Ganong karaming insertions ang pinasok dyan ni Zaldico at ilan at ganong karami sa mga insertions na yan ang napunta sa kanyang dalawang kumpanya, yung Hightone at saka SunWest. So Zaldico, kung nasaan ka man, nako, pareho tayong nasa abroad. Pero di gaya mo, ako'y naghihirap. Dahil wala naman akong construction company na nakakuha ng bilyon-bilyonis na mga kontrata ng flood control. No? At syempre, dahil wala naman akong ganyang kalaking mga pera, ako po ay nagdidildil kumbaga. No? Sa katunayan po, itong paglabas ko ngayon ay naging abala lang kami dahil naghahanap kami ng venue para nga dun sa finale sa activities na gagawin namin para sabayan nga yung pagbibista kay Tatay Digong, yung confirmation of charges. No? So actually ako po, hindi naman ako talaga kumakain sa labas. Lahat linuluto ko dahil napakamahal dito sa Europa. Kaya
iniisip ko, wow, si Zaldico talagang yung kanyang mga kamag-anak, no, yung kanyang pamangkin, nakakabayad ng 750,000 samantalang ako, wala pong biro. Mula nung isang taon na akong naalis sa Pilipinas, wala pa po sigurong 10 beses na ako'y nakakain sa labas. Dahil talaga naman pong di hamak, napakamahal po ng bilihin sa lahat ng lugar kung nasaan ako nagpunta. No? Noong una ko pong pinuntahan na lugar, dahil hindi naman ako makalabas, dahil ako nga po ay hinahanap, talagang sa bahay lang ako. Nung pangalawa rin po, hindi rin ako makalabas, bagamat pinayagan ako lumabas ng 2 beses sa 2 buwan, once a week. At dito po sa Netherlands, talaga naman pong napakataas ang presyo ng bilihin. Hindi ka po pwedeng kumain sa labas. No? Kaya collectively po sa isang taon, siguro po mga 10 beses lang ako nakakain sa labas. No? Pero okay lang naman po yun dahil God is good. Binigyan naman niya ako ng kakayahan magluto at mukha naman masarap naman ako magluto. In fact, dinadayo ang aking luto no, sa aking bahay ngayon dito sa Dahig. Pero ikaw, Zaldico, naku, yung pamangkin mo, 750,000, money lang yan. No? So I could imagine kung gano'ng karangya ang buhay mo ngayon sa Amerika. No? Wag na natin ikailayan. Ang tanong, masisikmura mo ba yan? Na ang buong sambayanan ngayon ay kinasusok naman ka. Dahil alam nila na, gaya ng sinabi ni Magalong, lantaran talaga yung korupsyon pagdating sa mga flood control projects at ikaw nga ay pinakamalaking nakuha. Isa sa pinakamalaking nakuha sa flood control projects. At ang nakakabuisit pa sa taong bayan, ikaw mismo nagbigay siguro ng pondo para magkaroon ng kontratang ganyan ang inyong mga kumpanya. So, hindi ko lang alam kung paano ka makakatulong dyan. Kasi alam nyo nga, sinabi ko sa inyo, client number 1 ko ang ama niya. Ang ama niya na si Delfinco, nako, napaka-low-key po, napaka-humble. Hindi po yan nabuhay ng marangya. Bagamat alam ko ng mga panahon na yon, may kaya na rin. Nakatira nga po siya sa Bliss, sa SM North. At ang kanyang konsepto ng trip, magpapamasahe at linilibre na ako ng masahe doon sa napakatigas namang masahe. No? Siyempre, bata pa ako ng mga panahon na yon, no? Fresh out of law school. No? At talaga naman kung makita mo yung buhay ni Delfinco, ibang-iba sa naging buhay nitong si Zaldico, na may sariling Agusta helicopter. Hindi ko na po alam kung ilan ang mga magagara niyang kotse, nakatira sa marangyang mayaman na subdivision. Ibang-iba po talaga ang kanilang mga mundo. Pero ang masasabi ko lang, si Delfinco talaga namang respetado. Bagamat siya ay kontratisto, kinikilala na matinong negosyante at walang nagdududa na merong kababalaghang ginagawa sa pera ng taong bayan. Hindi ko alam ngayon kung paano hinaharap ni Zaldico ang publiko. No? Ngayong pinagdududahan siya na napakalaking pondo ang nakalap galing sa gobyerno. Pinagdududahan lang naman po. Kasi hindi pa naman siya napapatunayang nagkakasala. Pero habang hindi siya humaharap sa Kongreso, alam naman niya hindi naman siya ikukulong dahil siya naman napakalakas kay Speaker Tambaluslos, talagang ang conclusion, umiiwas sa katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi maganda. Zaldico, uwi ka na. Hindi ka po pwedeng magtago forever. Bagamat hindi gaya ko, hindi ka iko-contempt ni Tambaluslos dahil napakalakas mo. Diyan naman sa Amerika, pag ikay nakita, kasusuklaman ka. Kadidirihan ka nga. Kaya mabuti pang umuwi ka na at linisin mong pangalan mo kung kaya mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalo na ngayon, galit na ang taong bayan.